Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang DOST Miss Radyo. Magandang agam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Impabawid, Onin Miranda. Narito na ang programa magatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kokonekta sa bawat Pilipino sa anumang sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Ako ang inyong lingkod, Secretary Renato Solidum Jr. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka. Sek, maganda agam po. Kamusta na po kay Sir? Mabuti naman, Onin. Magandang agam sa iyo at sa lahat ng ating mga kakonect. Ayan, mga kaibigan, para lahat ng mga connect, oras na para pakinggan ang mga naging ganapan sa DOST sa linggo nagdaan straight from the SNT Authority ng bansa. DOST Secretary Renato Solidum Jr. Noong Lunes, pinangunahan po natin ang opening ceremony ng Regional Science, Technology and Innovation Week ng National Capital Region at ibinida po natin dyan ang ilang sapatos na gawang Pinoy na gawa sa telang dinevelop ng DOST. Lunes naman po ng gabi ay nasa Senado tayo para sa plenary budget hearing ng department. Martes at Miyerkules naman po ay nag-host ang Pilipinas ng isang international high-level forum patungkol sa plastic na ginagamitan ng nuclear technology. Ito ay ang Nuclear Technology for Controlling Plastic Pollution o NUTEC. Ito ay pinasinaanan ni Pangulong Bongbong Marcos at IAEA Director General Grossi. Huwebes naman po ay pinangunahan natin ang ASEAN Intervention Session on Tropical Cyclones, Impacts Toward Disaster and Climate Resilience na diniluhan ng DRRM experts ng ASEAN region. Huwebes din po ay pinasinayanan natin ang paglulunsad ng Plan Smart for Sustainable Human Settlements. Kakibit po ng DOST sa proyektong ito ang DSUD, DNR at World Bank. Biyernes naman po ay diniluhan natin ang isang roundtable discussion patungkol sa Laguna Lake upang paigtingin pa ang mga pag-aaral at pangangalaga ng lawa. Kinahapon na naman ng Biyernes ay diniluhan natin ang paglulunsad ng Artificial Intelligence Readiness Assessment. Naging parte rin po tayo ng panel discussion upang ibahagi ang mga inisyatibo ng gobyerno ng Pilipinas patungkol sa artificial intelligence. Alright, maraming salamat po, Secretary. Una po sa lahat, kamusta po ang budget hearing po natin? Maayos itong naman, Lunes? Maayos naman at nagpapasalamat tayo. Tinaasan ng committee ng mga 1 bilyon ang ating budget at sana ay may madagdag pa habang nagkakaroon pa ng mga pagbabago
sa Senado. Alright. Noong po Lunes, sir, our congratulations po sapagkat naidaos po natin ang Regional Science, Technology and Innovation Week dyan po sa NCR at talagang napakausi, sir, ng ginawa po yung pag-model ng sapatos na gawa po ng PTRI. Talagang kakaiba ngayon, sir, ano po? Ito naman ay sapatos na talagang gumamit ng iba't ibang materyales. Una dito yung tropical fabric na kombinasyon ng banana at cotton at balat na galing din sa Pilipinas. At ito'y gawa ng iba't ibang mga kumpanya sa Marikina. At dito natin pinapakita na pwede nating buhayin ang shoe industry kapag tayo ay talagang nagsumikap at magkaisa. At ang isang paraan dito ay magandang disenyo at gagamitin ng ating Philippine tropical fabric. Alright. Sir, kamusta naman po itong ginanap nating nuclear technology for controlling plastic pollution o NUTEC na alam natin pinangunahan po or tayo po unang-una sa pagkakatong yan? Ito yung pinakaunang high-level forum ng paggamit ng nuclear technology para magamit ang plastic sa iba pang mga materyales, no? Imbes na plastic lang sa bag, sa bote, ito ay pwedeng ma-irradiate ng electron beam at dahil ito ay mainit, natutunaw ito at lalong-lalo na nasisira niya yung chemical bonds ng plastic. Ito ay mas mainam na proseso kaysa sa iba pang proseso na gumagamit ng chemicals na masama sa environment. At ito ay pwede nating mahulma sa iba't ibang mga hugis tulad po ng mga plastic board, tiles, bloke. At ang ating example ng application ay gumawa ng isang plastic na bahay at ito'y tinayo sa Philippine Nuclear Research Institute. Pero ang DOST agencies na involved dito maliban sa PNRI, kasama ang Industrial Technology Development Institute at ang isang pribadong kumpanya na Ecotech. Ibig sabihin, hindi lang research and development ito, may application kaagad kasi gusto nating mawala ang plastic sa mga tubig, sa lupa, at magamit natin ito sa ibang paraan. Tama po. At talagang yung ginawa po nating bahay, sir, hindi po madaling magiba or masira ng panahon dahil sa gawang plastic nga po. At ito naman ay my frame, no? At syempre, ang isang hindi na masisira nito ay anay. Hindi na makakasira ang anay dito. At sana nga ay magamit pa ng ibang mga arkitekto para yung ibang mga plastic na natatapon lang ay maging kapaki-pakinabang. Alright. Maraming salamat po, Secretary. Samantala, alamin muna natin ang lagi ng panahon. May pagulat si Lian Loreto mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Radyo Pilipinas. Lian, magandang agam. Magandang agham po sa ating lahat. Sa ngayon nga po, wala naman po tayong binabantayan na sama ng panahon sa loob ng ating area of responsibility. Ngunit meron po tayong mga weather systems na magdadala po ng mga pag-ulan sa ating bansa. Una na po dyan ang shear line o yung banggaan ng hanging amihan at easterlies na magdadala po ng maulap na panahon at may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa may Apayao, Kalinga, Cagayan at sa may Isabela. Samantala yung extension naman o yung trough ng mga kaulapan nitong si Bagyong Verbena ay nakakaapekto pa rin po sa may Palawan, specifically dyan po sa may Kalayaan Islands. Yung amihan din ay magdadala ng maulap na panahon. Meron ding mga pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon, sa may Ilocos Region, Batanes at nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region. Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan naman po natin mataas yung tsansa ng mga pag-ulan dahil naman po sa localized thunderstorms. Sa ngayon, wala naman po tayong nakatas na gale warning sa anong bahagi ng ating bansa kahit malayang makakapaglayag ang ating mga kababayan. And within the next 2 to 3 days, wala din naman po tayong inaasahan na sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Ngunit meron po tayong binabantayan na cloud cluster malapit po sa Guam at posible po itong maging low pressure area o maging bagyo sa susunod na linggo. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Lian, maraming salamat. Samantala, darito na ang iba pang napapanahong Balitagam. Ito ang Balitang Rapid.
Malaking problema ng ating bansa maging ang buong mundo pagdating sa basurang plastic. Ngunit sa pagtutulungan ng International Atomic Energy Agency o IAEA at Department of Science and Technology, meron ng mga imbensyon na kontrapolusyon. Para sa kabuang report, kasama natin ang DOS-TV correspondent Zay Soriano. Magandang agham Pilipinas, alam nyo ba na may 7 bilyong toneladang plastic sa buong mundo taon-taon at 10% lang rito ang nare-recycle. At maaaring ang tubig rin na ating iniinom ay mayroon ng microplastic na siya nakasasama sa ating kalusugan. Upang ito ay matugunan, inilunsad ng International Atomic Energy Agency o IAEA ang NUTEC o Nuclear Technology upang masolusyonan, mabantayan at mamonitor ang mga microplastics sa ating kapaligiran. Dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang International High-Level Forum on NUTEC Plastics upang muling paigtingin ang pagkakaisa sa pagresolba sa lumalalang problema sa plastic pollution. Plastic pollution is emblematic of this new era of challenges, global in scale, persistent in impact, and deeply entangled with the way economies grow. It affects biodiversity, public health, supply chains, the lives of our coastal and urban communities. Addressing it requires going beyond regulation and advocacy. It requires technology that is credible, scalable, grounded in rigorous science. And that is why the Philippines is proud to champion the NUTEC Plastics Initiative of the IAEA. Under the Post-Radiation Reactive Extrusion of Plastic Waste Project, or PREX, the Philippine Nuclear Research Institute of the Department of Science and Technology, together with the Industrial Technology Development Institute as its industry partner, and Virotech, have developed a breakthrough process that transforms low-value plastic waste into durable, commercially viable materials. The work that we begin here does not end with this forum. It must continue in our laboratories, our manufacturing plants, our coastal communities, and every policy space where science can make a difference. Isinagawa ang International High-Level Forum on NUTEC Plastics nitong ika-25 ng Nobyembre sa Conrad Hotel sa pangunguna ng IAEA o International Atomic Energy Agency. Katuwang ng DOST Philippines, Department of Science and Technology, Philippine Nuclear Research Institute o DOST-PNRI at Department of Foreign Affairs at iba pang ahensya ng bansa. This unity comes at a crucial time when only collective effort can address one of the defining challenges of the century. I have had the opportunity to meet with agency's officials when they demonstrated the latest advances in radiation technology as an innovative and yet realistic solution for reprocessing plastics. By some accounts, the Philippines ranks as the world's third biggest source of plastic pollution, with 2.7 million metric tons of plastic waste generated each year. In our defense, the Philippines continues to persevere in its commitment under the United Nations Sustainable Development Goals. Hence, nuclear science, technology, and innovation have a growing role in addressing not just plastic pollution, but also food security, disaster preparedness, among others. IAEA's Atoms for Peace and Development translates quite well with the 4 strategic pillars of the Philippines Department of Science and Technology. These are promoting human well-being, fostering wealth creation, reinforcing wealth protection, and institutionalizing sustainability. The sheer width and diversity of radiation processing applications make it a relevant and indispensable contributor to national progress. Layunin ng NUTEC Plastics Forum na palakasin ang pandaigdigang kooperasyon at bumalangkas ng proaktibong plano para sa sustainable management ng basurang plastic. Ito ay upang mabawasan at masubaybayan ang mga plastic na isa sa mga problemang kinakaharap ng ating bansa maging sa buong mundo. We needed to put our science, our technology at the service of a solution. And with nuclear, you can do 2 important things. And this is what NUTEC is trying to do.
First of all, illuminate the gravity of the problem. But the second, try to recycle. Try to get something which is bad for the environment and turn it something that is useful. And of course, with radiation, you can't do that. This is what NUTEC is all about. Samantala, patuloy ang kagawaran ng agham at teknolohiya sa mga programa nitong makagawa pa ng mga proyektong makakatulong sa pagbabawas ng plastik sa bansa. At isa ang DOST-PNRI sa mga katuwang ng IAEA na tagapagsulong ng mga kilos kontra polusyon. Ang Pilipinas, malaki ang plastics na di-deliver dahil sa ating mga sachets. Kasi di ba yung lalagyan ng sabon, lahat nalagyan ng sachets. Ngayon, ang hirap niyan dahil napupunta yan sa dagat kung hindi mo yan i-recycle. Ang ginawa ng nuclear, naglalagay siya ginawa namin siya sa PNRI, electron beam, lalakas. So pagpupuntahan nyo yung bahay ng plastic na ginawa namin, construction material quality. So isipin mo, from plastics na galing na tinatapon lang, construction material quality. Yung para sa mga dingding, so ganun ang mangyayari, made of plastic. Tampok rin ang mga radiation-based technologies na siyang susi sa mga pag-upcycle ng mga plastic, kung saan ang lumang plastic ay ginagawang bago at mapapakinabangan. Ilan sa mga ipinakita sa NUTEC ay ang mga produktong gawa sa plastic katulad ng floor tiles, prototype furniture, e-beam irradiated HDPE at iba pa sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng ating pamahalaan, mga research institutions at mga industry leaders sa buong mundo. Patuloy pa rin ang pagkakaisa para sa mas ligtas na bukas. Patuloy na pinagtitibay ng IAEA at ng NUTEC Plastics ang solusyong pagbabago at pagbibigay daan para sa mas malinis na kinabukasan. Para sa agham na ramdam, ako si Zay Soriano, delivering science for the people. One DOST for you. Mga kakunek, alam nyo ba na mayroong fish at meat processing company na beneficiary sa programang iFund setup ng DOST at ito ang isa sa mga producer ng kinakain nating tapa, fishball, kikiap at iba pa. Pag-usapan natin yan, maratiling nakatutok. Magkabalagagad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Dito nagsimula. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Nagsalita na ang Pangulo. Ngayon papakinggan naman natin ang tinig ng publiko. We should all be angry because what's happening is not right. Yes, express it. You come, you make your feelings known to these people. Ngayon ay tututukan, sigaw ng mamamayan, kontra katiwalian, kaban ng bayan, ating babantayan. The money of the people will be given back to the people. Tapat na gobyerno at tamang mga proyekto para sa publiko. Bayan ay aasenso, sambayanan ang panalo. Sa bagong Pilipinas, sabay-sabay nating gagawin ito. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dung na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuguong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo,
Congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Ibigay ang tamang serbisyo. Tao muna bago kayo. Lubos na serbisyo para sa Pilipino. Sa bagong Pilipinas, sabay-sabay natin gagawin ito. The money of the people will be given back to the people. Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya. Dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Ito na ang ating kwentong SNT. Samahan nyo kaming kilalanin at alamin kung ano nga ba ang iFund setup ng DOST sa Negros Island. Kung paano nga ba ito nakatutulong sa pag-produce ng mga processed food sa lugar. Onin, mukhang usapang street foods tayo ngayon. Ay, napakasarap, sir. Kaya wag na natin patagalin. Makakasama natin ngayon si Engineer Alan Francis P. Daraug, ang Provincial Science and Technology Director ng Negros Occidental. Magandang araw, Engineer Alan. Yes, magandang araw at hapon sa inyong lahat, Sir Secretary Rene. Engineer Alan, para po sa kaalaman ng lahat, ano po ba itong proyekto natin sa DOST na Set Up iFund Assistance? Okay po. Ang Set Up iFund Assistance is a strategy ng DOST noon pa. Nagsimula rito sa DOST Western Visayas, dati pa kami, way back 2002-2003. Especially here sa Negros Occidental, 2003 kami nag-implement. This strategy program of DOST is hoping to help MSMEs improve their productivity, bigger productivity in their company. With the 4 areas of assistance or intervention ng DOST, which is technical and consultancy services, technology transfer and commercialization, which iFund is a sub-service of the intervention, SNT Human Resource Development, and SNT Promotion. Alright, sir. Meron po tayo ditong beneficiary at ito yung Project Upgrading of Production Facilities for Fish-Based Products sa JNC Specialty Food Ventures Incorporated. Maaari mo makwento nyo kami kung ano ito? Okay, ang JNC Specialty Food Ventures Incorporated is a husband and wife team ng mga Villalon dito sa Bacolod City, Negros Island Region. Nagsimula ito nung na-meet namin sila way back 2014 or 15. Nag-introduce kami ng aming consultancy services. Opo. So, nag-deploy kami ng consultant. After a series of meeting, nag-agree sila. We deploy a consultant, si Engineer Padilla, under the Cleaner Production and MPEX of DOST Technical and Consultative Services. So, after a long or maybe a year or so, doon namin na-assess at na-assess din nila na kailangan na this kind of equipment. So, that is under our iFund. Kailan ito nagsimula? Itong proyektong to? 2014, sir. 2014. Yeah, at through our consultancy. At ulitin natin, sila ba ang lumapit o kayo lumapit? Inirecommend ng isang kilala ng DOST, yung consultant mismo na dineploy namin, na kailangan nila ng assistance. Okay, kasi minsan onin, may lumalapit, pero madalas din ng mga kasama natin sa DOST, sa probinsya, sila ang naghahanap ng tutulungan. Na hindi lang sila naghihintay. Ayun. Palagay ko tinikman niya muna siguro yung fishball bago niya sinabing tutulungan. At nasarapan talaga, sir. Pero engineer, ano po bang kalagahan ng ganito mga gawain na bigyan ng pondo ang mga MSMEs na katulad nitong JNC Special Food Ventures Incorporated? Okay. Ang unang problema na na-assess namin, na-detect namin is they are renting a cold storage facility somewhere in Bacolod. So palaki na ang ano nila ang
ang production nila. So where will they be going to store their products as well as their raw materials? So doon na-assess namin with the consultant na kailangan nila ng cold storage facility. So I think more than 50% ang masave nila sa rental fee ng facility na yon. So out of the consultancy services, doon ang una namin assistance sa kanilang cold storage facility. So ilang phase ang ating tulong sa kanila? 2015 na implement. So phase 1 yan, sir. And Cold then, storage yung phase 1. Yes, nung phase 2 of 2015. Ano yung phase 2 naman natin? Multi-head weighing machine naman. Weighing machine? Weighing machine. Alright. At doon sa mga tulong na yun, sir, malaki ang ibinawas, sir, sa panig po ng mga negosyante. Yes. At nagkaroon na ng diversified pa rin na produce na products. Ayun. Sir, paano po ba natin nasasala ang applications para dito sa setup iFund assistance? Okay, first and foremost, dapat MSME sila micro at the very start, And then, siyempre, kinausap namin, kaya nyo bang bayaran? Or through our zero interest free na monthly amortization. Tinignan namin initially ang kanilang FS, feasibility financial requirement, financial statement nila kung kaya nila. So with that, these are factors naman na consider sila, na qualify. All right, sir. Yung iba pang mga programa sa Negros Islands, Engineer, maaari pa po ba silang mag-apply o lumapit sa ating ahensya? Kung may interesado, sir. At paano? Okay, yes, sir. So naka 2 phases na sila. So pwede pa sa third phase, pero dapat i-consider naman nila ang mga high-tech na may mga sensors na talaga robotics, most especially. So pwede sila. And other technology trainings. Yung ibang mga negosyante na gustong humingi ng tulong, paano ba sila lalapit sa iyo at saan? Okay. So they can formally go to our office to meet with us. Saan yung office nga natin? For the meantime, sir, we are temporarily holding office sa TUPV Hive. Since na ginagawa TUPV yung second floor ng office namin. Sa Talisay. Diba? Yeah. No, in Bacolod City pa rin. Bacolod City pa rin. Okay. Nakapunta ka na doon. Anyway, malapit na siguro by January or February makalipat na kami sa original na office namin sa Cottage Road. Ayun. And they can contact us through telephone numbers 448 hindi ko kabisado. Hindi ka tumatawag sa number na yun. 445-1781. Alright, sir. Pakiulit po yung telephone number. 445-1781. Yes, sir. And then may email personally na lang, afpdaraog.nec@gmail.com. Alright. Maraming salamat po, Engineer. Baka may gusto ka pang sabihin. Okay. We are inviting all those MSMEs, public or private institutions or companies. You can email or talk with us personally sa office namin. Though nandiyan kami ngayon sa Abata, sa TUPV Vibe, you just contact us through phone. We will set a meeting with you and discuss everything kung ano man ang kailangan nyo. Ayan. Maraming salamat, Engineer Alan Francis B. Daraog, ang Provincial Science and Technology Director ng Negros Occidental DOST. Maraming salamat po, sir. Sa ating pong pagbabalik upang makasiguro ang high standards, sustainability at consistent product quality, isang street food supplier ang benepisyaryo ng ating iFund setup. Kaya ating alamin kung ano nga bang mga teknolohiya at inobasyon sa likod ng ating mga processed fish at processed meats, kagaya ng tapa, fishball at kikiam. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na.
Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Kilalanin natin ang isa pang eksperto pagdating sa mga processed foods. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang beneficiary setup o beneficiary ng iFund setup ng DOST na patuloy ang pag-angat sa industriya ng fish and meat processing sector. Upang pag-usapan ang layuning maparami ang fish and meat-based products sa ating merkado, makakasama natin ang Vice President ng JNC Specialty Food Ventures Incorporated na si Miss Cleopatra P. Villalon. Magandang araw, ma'am. Good afternoon po, Sec Solidum and Mr. Miranda. Yes, ma'am. Para po sa kaalaman ng ating mga manunood at tagapakinig, ano po ba itong JNC Specialty Food Ventures Incorporated? Ang JNC Specialty Food Ventures Incorporated po started as a roving food cart business. So, ngayon po, we are focused on mga processed meat products and also fish-based products. So, kayo na po ay nagsusupply, hindi na kayo nagro-roving? Yes po. Okay. Nagmamanufacture na po kami ngayon. All right, ma'am. Kwentuhan niyo na naman kami, ma'am, bakit po street food ang naisipan yung negosyo at i-produce at gawing processed meats? Because in 1999, masyado it was the height of mga fish balls and tempura selling in streets. So I saw the potential of the business, and it is really the favorite of mga estudyante, yung mga nasa streets, and it's very low cost. Mura lang at madaling i-prepare. So that gave me an idea kung anong gawin kong business. So ma'am, pag-usapan po natin ang before, no? Bago po ang pag-apply ninyo dito sa iFund setup ng DOST. Before kayo lumapit sa DOST, kumusta naman po ang inyong production at ano po ang mga pinagdadaanan ninyo? We used to get the products from Manila. But we had to ship it. Kailangan pagdating po dito yung produkto ay dahil sa yung kailangan you have to wait for the shipping schedule, and minsan yung quality ng product hindi na maganda. So we decided to just manufacture here in Bacolod. So that was the challenge because we had to get fish meat supply, which comes from imported pa yan. So that was the time na we decided to get the help of the DOST. Ibig mo sabihin sa Manila pa kayo nag-aangkat o nagkukuha ng mga products ng yeah, to get the stocks from Manila, yung food products from Manila. Oo. Akala kasi na ma'am namin dito sa Metro Manila, galing sa inyo ang produkto. Hopefully soon. Ayun. Pero ma'am, paano nyo po nahanap o nalaman itong setup iFund assistance ng DOST? As Sir Alan Darao mentioned, may consultant po kami na nag-recommend to get help from DOST. Mabuti yun na lang. Si Sir Nestor. Maganda performance siguro ng DOST kaya ni-recommend. Ano po ba yung tulong po talaga because of them we were able to manufacture here in Bacolod, and we are the first actually. Ano po ba yung advantage nitong pagkakaroon ng bagong equipment para sa production? Ano po ba yung bagong equipment? Yung natulong po ng DOST is yung nakatulong po sila sa cold storage namin. So yung fish meat which comes from abroad, we had to dahil sa cold storage, so we have constant supply, and then nabawasan din po yung aming yung expenses sa storage, and yung consistent supply dahil sa fish meat na we have in our own cold storage.
importante talaga yung cold storage, pati nga sa mga vegetables, di ba? Opo. Importante Yes. yan. And another na tulong din po ng DOSD is the weigher. No, that was the second setup, but the first was cold storage and the planetary mixer. Mixer. Which is also very important because we used to do it manually, and then after we had the mixer, so mas mabilis na po yung production na from only 4.5 tons a day, we were able to produce 11.2 tons because of the mixture of ang dami sigurong fishball and kikiam na makakain yan. Yes, sir. Dako. Ma'am, siyempre ma'am, ang pananaw ng ating mga kaubayan kapag sinabing street food o fishball, kikiam, safety ma'am ang unang iniisip dyan. Pero dito sa bagong proseso po ninyo, paano nyo nasisigurong ligtas ito sa mga consumers natin? Again, I have to also give credit to TOST. It was through their trainings, yung mga good GMP, manufacturing practices, techniques, and also yung mixer is actually one very important factor na para mag-less ang human contact and human to product contamination. Importante yan kasi masisira ang negosyo nila pag merong nagsabing nagka-poison, di ba? Importante yan. At kadalasan naman talaga, pag may tinutulong ang DOST, lalo na sa food business, kasama yung training sa good manufacturing practice. Alright. Ma'am, meron pa bang ibang mga produkto maliban sa kikiam, fishball at squid ball ang dinidevelop po natin or naititinda sa ngayon? Yes po, ngayon po we are into mga meat-based products. So we have ham, tocino, bacon, siomai, which is very ngayon, yung in na ngayon na street foods are siomai. We also we are starting to produce mga siopaw. Mga pang street foods pa rin po, pang business na mga products. High-end na street food. Anyway, interesado lang ako doon sa weighing scale na binabanggit. Ano ba yun? Yung sa weighing scale, that was, we availed of that sa phase 2. So, multi-head weigher po yun. So, dun wini-weigh yung mga fish-based products namin. So, without it's a packaging machine na nag-weigh siya and then it automatically label? Packages, nagpa-package na. Yung wini-weigh niya yung products by kilogram. By kilogram. So, there's no, lesser, na rin, human contact. Yeah, automatic na. Tapos yun yung ititinda niyon sa mga nagtitinda sa street. Yes. Okay. Ang iba naman, hindi lang sa streets, sa schools, sa restaurants, may mga na rin. Marami na rin, ang market namin is hindi lang po streets. Palagay ko, maganda ng kita ni ma'am kasi kalsada sa loob na ng mga restaurant. Yes, sir. At talaga napakarami po sila mahilig kumain ng ganyan. Yes. Ma'am, baka may gusto ba po kayong pasalamatan at sabihin sa ating mga taga-subaybay? Yes po, marami po akong papasalamatan. First po si Engineer Alan Daraog because palagi pong nandyan to help us. Engineer Rowen Elonga, who is the CESO 2 OIC Regional Director, Engineer Naomi Cosette Luis, Engineer Dory Chris Locsin, and Engineer John Michael Tingson, and also Sir Noli Nestor Padilla. Yes. Okay. Yun po. Thank you po. And Engineer Secretary Solidum, thank you din po sa programa ninyo sa po pasalamatan, pero siguro isa itong magandang example, no, na makita ng ating mga kababayan kung paano sila matutulungan ng gobyerno through DOST at syempre sa iba pa. Kasi ito talaga yung gusto nating mangyari na maging maunlad ang kanilang mga
enterprises. No? Gusto namin yung micro maging small, small to medium. Kayo ma'am ba ay husband and wife? Ngayon, ilan ang empleyado nyo? Ngayon po, mga 200 plus. 200 plus. So ano na kayo? Hindi na kayo small. Hindi na small, sir. Medium na. We started with just one employee po yung sa Robing Food Cart. Talaga ma'am. Ngayon, So, 200. Yun yung gusto nating mangyari. Na yung micro, usually husband and wife, enterprise, gusto nating maging small, small to medium, at syempre gusto namin yung medium maging malaki na. Kaya ito yung isang example ng success. Di po ba sa Bisaya ang magdaraog o daog ay winning? Yes. Tama-tama yung pangalan ni Alan. Si Engineer Alan. Engineer Alan. Maraming salamat. You helped develop a winning enterprise. Yes, sir. Sa pamamagitan ng JNC Specialty Food Ventures. Maraming salamat, Ma'am Ms. Cleoparta B. Villalon, ng Vice President ng JNC Specialty Food Ventures Incorporated. Maraming salamat, ma'am. Alright. Mga kaibigan, magkabalik po tayo. Meron pa ba tayong commercial? Alright. In the meantime, sir, talagang napakausay po ng JNC Specialty Food Ventures Incorporated. Dahil sabi nga natin, mula sa dating pagtitinda na isa lang empleyado, ngayon napakarami 200? na. 200, sir. Yan ang success story. Na pwede nating ipagmalaki na talagang kung talagang mayroong kombinasyon ng pagsusumikap at ng siyensya, teknolohiya at inobasyon. Tama po. Negosyo mo ay tsak kikita. Tama po. At talagang may pagmamalaki po nila dahil sabi nga po natin, mula sa ilang mga kinukuhang mga supplies ng JNC ngayon ay nasa pinakamalaki, 11.2 tons, tonelada po ang pinag-uusapan natin. Kada araw, no? Kada araw, sir. Secretary, para kakain nun. Naku, sir, talaga naman. Para po naman alamin natin kung paano nga ba nakatulong ating iFund setup ng DOST, meron pa tayong isang mga kasama ngayong araw. Yes, Onin. Makakasama rin natin ngayong araw ang president naman ng JNC Specialty Food Ventures Incorporated na si Mr. Jesus Villalon upang talakayin ang mga upgrades at pagbago sa kanilang manufacturing at processing. Magandang araw, Sir Villalon. Magandang hapon po, Secretary, and sa lahat na nakikinig at Yes, sir. Nakikinig sa ating programa. Sir, Salamat bilang kayo Jess, bilang kayo ay namumuno, bakit ito yung pinili niyong negosyo? O malapit po ito sa inyong sa inyo itong ganitong larangan ng negosyo before? Sir, alam po natin may pera sa masa, di ba? Yes. So, after several tries, it's hit and miss din po. Hindi to, ang pagninegosyo po, hindi automatic na success story. Kami po ng aking asawa ay nag-try po ng iba't ibang negosyo hanggang sa nakita po namin to na yung paggawa ng fishballs ay siyang may malaking potential po sa pag-unlad ng pamumuhay po namin. Nako. Tama-tama po, sir. Ilang variants po ba ng fish-based products at ilang variants din po ng processed meat kayo nagsimula at sa ngayon ay nasa ilan na po ito? Dati, sir, fishball lang talaga. So, fishball, we get it from Binondo pa, sir. Alright, Binondo pa nang galing. Siniship dito. Kinukuha pa namin through Negros Navigation pa dati. Sa barko. So, it takes time, sir. Because hindi ka naman kalakihan kung minsan naiiwan yung shipment mo. Kasi maliit ka lang eh. And then you have to transport it here. Pagdating dito ng produkto, sir, sabi nga ng wife ko kanina, may mga molds na, sir, hindi na fit for human consumption. Kasi nakasako lang. So we need to have to produce our own para ma-ensure yung quality. So we need assistance kung ano yung... Kasi, sir, zero-based kami. We don't know anything about manufacturing. Ang alam lang namin
magluto ng fishball at saka magbenta. Mas maganda pa nga. Mas maganda nga kayo, sir. Marunong ka magluto. Ako marunong lang kumain. Anyway, ano po ba naman ang mga naging upgrades na meron kayo simula nung nagsimula kayo bilang beneficiary ng setup ng DOST? Marami nang pangyayari. Malaking tulong po yung nag-start talaga yung phase 1 is the cold storage. Cold storage kasi, sir, kung minsan hindi lang nawawalan ka ng space kasi you are sharing with other businesses din eh. So limited lang yun. Kung minsan i-ease out ka and there are times na nawalan ka pa. So we really need that help from the DOST to have our own cold storage para ma-ensure namin na on time yung pag-produce namin. Kasi sir, kawawa kami. Kung minsan may tao ka na pero wala kang i-produce dahil wala pa, hindi pa nila na padala or hindi na fit for human consumption yung produkto. Gaano po kalaki yung cold storage na ginawa nyo? Gaano kalaki? Nagpagawa kami, sir, ng sarili namin. 400 square meter. 400 square meter sa initial na size. Malaki pala. Oo, kaya pala marami kang toneladang mapaprocess every day. Pero maliban doon sa cold storage, nag-phase 2 pa kayo. Bakit nyo po naisipang iangat pa sa phase 2 ang paghingi ng tulong sa DOST? Ang demand, sir, is hindi namin ma-satisfy. I see. Kung mano-mano lang yung procedure namin. So we need to mechanize. Kaya nga based sa tulong din ng local natin dito at sa regional na DOST, we identified na yung weigher, yung machine na yon, would speed up the process, sir. Na automatic na yung pag-pack ng ating mga produkto. Gusto ko lang malaman from wala pa yung weigher and packaging, no? Ilan ang napapack yung mga per kilo na bag? Ilan? Yun nga, sir. Ang sabi kanina, from 4,000 tons. 4 tons to 11. Almost 3 times, sir. 3 times. Yung Saka less yung human intervention na mag-contaminate pa ng product. So safety, sir, nandun talaga. Yes. Pero handa na po ba kayo, sir, sa phase 3 ng inyo pong na maaari pong hingin sa DOST? Yes, sir. We are coordinating with them, sir, kasi hindi naman automatic yon. We need to identify pa kung ano yung... Kasi, sir, ang trust talaga namin is really to automate our processes. Doon naman talaga tayo pupunta na yung efficiency natin will be improved if we really automate and then we can go to other markets. Ngayon kasi, sir, ang market namin is dito lang sa Negros. Negros Occidental and in Negros Oriental. So we are seeing in the future going to Panay Island or nearby Cebu and Siquijor kasi partner rin siya ng Negros Island region. Yes, maganda yan. If we can mechanize our processes, we can automate, maybe we can have more efficient processes. At hindi naman mawawalan, sir, yung present namin na manning, we can channel it sa ibang ibang produkto naman, sir. Yes, yan ang maganda. Alam mo, Onin, hanggang 2 phases lang yan before. Apo. Pero nung umupo ako, sabi ko, hindi pwedeng may limit. Kasi alam mo bakit? Habang lumalaki yung kumpanya, mas marami kang empleyadong pwedeng ma-hire. Tama. At kung ang mag-automate ka, pwede mong
ibang trabaho naman ang pwede mong ibigay. Ayun. Siguro ang pangarap ko sa kanila, no, pangarap ko lang, yung supplier ng mga fish and meat na kanilang ginagamit, maganda kung nandiyan na mismo sa Negros Island region, local. Baka sir, si DOST can refer us with local suppliers na rin sir para smooth na yung sir. Yes. That would minimize cost din. Okay. Kasi ang market natin sir is price sensitive. We cannot just increase our prices. So we need to cut on the raw materials prices and labor cost or other overhead, sir. Yun so po kung may tie-up tayo with the local DOST that can refer us local supplier, that would significantly lower our raw material cost. Tama po yun. Gusto naming meron tayong tinatawag na supply chain na MSME din na tinutulungan ng DOST, tapos ang kukuha ng produkto ay itong medium enterprise. Tama po. At marami pang up-chain na mga trabahong pwedeng ibigay. So, siguro po, makipag-usap po kayo dyan sa ating mga kasama sa probinsya and region. Sir, we're using kasi fish meat. Fish meat. Meron tayo, sir. Locally, meron tayo. Why can't we, why do we have to import from China, from Malaysia? Na dito naman yung raw mats natin. Tama po. Those are things that we can do. Yes, very good. Yes. So yun po. Please mag-usap kayo ni Alan para at least mapag-usapan din namin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas kung saan pwedeng makakuha ng supply. Yes sir. Yes sir. Kasi yung iba sir, Vietnam pa. Yes. Yung fish naman sir nandito sa atin. Tama po, wag na po tayo umangkat, di ba? Tangkilikin natin ang sarili po nating produkto. Maraming salamat po, Mr. Jesus Villalon, President ng JNC Special Food Ventures Incorporated. Maraming salamat, sir. Ayan. Secretary, baka may mga announcement pa po kayo at karagdagang tagubilin para sa ating mga taga-subaybay. Yes, Onin, sa Lunes po ay mayroon tayong Science Diplomacy Workshop for Young Researchers na gaganapin sa Alabang, Muntinlupa. Sa Martes naman po ay naimbitahan po tayo upang maging pangunahing tagapagsalita sa 80th Oak Jubilee of the Geological Society of the Philippines. Ayan. Maraming salamat po, Secretary, mga kakunag. Bago po tayo magtapos sa araw nito, nais ko pong batiin ang maligayang kaarawan ng ating Secretary, DOST Secretary Renato Yuseldum Jr. Sir, hindi ko ba kinababate, happy birthday. Maraming salamat. Advance yan, ha? Yes, hindi pa sir. tapos. At maraming salamat po sa inyong serbisyo. Happy birthday! At muli, maligayang kaarawan po, Secretary. Mga kakunag, yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli niyo po kaming samahan sa susunod na Sabado alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Muli, ako inyong kapatid sa Imbabawid, Onin Miranda. At mula sa Department of Science and Technology para sa Agham na Ramdam, ako si Secretary Renato Siludum Jr., patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka, one DOST for you, solutions and opportunities for all. Saan bahagi ng ang DOST Miss Radio. Ilang ba